Hello, this is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Kung bago po kayo sa aking channel and interested po kayo sa aking mga topics, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more helpful videos na aking upload. And browse lang po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po ang makatulong sa inyo. So for today's video po, ituturo ko sa inyo kung paano ba kumuha ng business permit. So kung may negosyo po kayo and gusto nyo kuhanan ng business permit, ituturo ko po yung basic process kung paano kumuha ng business permits para sa inyong mga negosyo. So kung interested po kayo sa topic na ito, keep watching po! So as part of our business serye videos, kung may mga businesses kayo and gusto nyong kuhanan ng business permit and you are planning na mag-put up or magkaroon ng business, so eto po ang step-by-step process kung paano kumuha or mag-register ng business permit or mayor's permit. The first step para mag-register ng business permit is to secure business name registration in DTI or in SEC. So kung mga small businesses like partnership or sole proprietorship, kailangan po mag-register or i-register yung name ng business sa DTI para ma-check po nila doon yung name ng business nyo kung may kapareho ba. And kung mga corporations naman, sa SEC po magre-register or sa Security and Exchange Commission. Step 2, kung meron na kayong DTI permit or SEC registration, so ang next step is kumuha ng sedula. So sa sedula naman, dapat nakapangalan po ito sa owner or may-ari ng business. And kung saan po kayong nakalagay yung business nyo, halimbawa kung saang barangay, pwede kayo sa barangay hall kumuha ng sedula or pwede rin sa city hall kung saan nakalagay yung business nyo. Kung halimbawa sa city ng San Jose, so sa San Jose City Hall kayo kukuha ng sedula. So dapat nakapangalan sa owner or may-ari ng business ang sedula. At kailangan din po natin kumuha ng barangay business permit. Saan nga ba makukuha ang barangay business permit? Makukuha po ito sa barangay hall kung saang barangay po nakatayo yung business nyo. And dapat po yung nakalagay dito sa barangay business permit is yung pangalan ng negosyo nyo, hindi yung pangalan ng may-ari ng negosyo. Kung ano po yung pangalan ng business na ni-register nyo sa DTI or sa SEC registration nyo, yun din dapat yung pangalan ng business na nakalagay sa barangay business permit. Step 3. So once meron na kayong basic requirements, magpupunta na tayo sa City Hall. Mag-a-apply na tayo ng business permit sa Business Licensing Office ng inyong City Hall. Magdala po kayo ng original and photocopy ng mga requirements na nauna nating diniscuss kanina. So once nasa City Hall na po kayo, bibigyan nilang kayo ng business permit application form. So fill upan po natin yung form na yon about sa details sa business natin, kung ilan yung employees natin, and also kung ano yung mga equipments natin, magkano yung capital, and yung details ng owner ng business. And bibigyan din nila tayo ng list of requirements kung ano ba yung requirements na kailangan nating ipasa pa para mabigyan nila tayo ng business permit. And pwede nyo na rin ipasa dyan yung DTI nyo, yung sedula, and yung barangay business permit nyo. So, isa nga po sa additional requirements para mabigyan tayo ng business permit is yung sanitary permit. So, mag-a-apply din tayo sa City Hall ng sanitary permit. So, ito rin po yung health permit. So, kung yung company nyo is more on sa food service and may mga employees kayo, kailangan po ma-issuehan sila ng health card or health certificate. So, ang requirements nun is kailangan nila magpa-medical. So, may instruction naman sila kung anong medical or ano yung mga kailangan i-submit para ma-issuehan sila ng health permit at ma-issuehan din kayo ng sanitary permit. Isa nga po sa permit na kailangan natin para ma-issuehan tayo ng business permit is yung fire safety permit. So, punta lang kayo sa fire station ng city nyo and then doon kayo mag-a-apply ng fire safety permit. So, minsan nag-i-issue na agad sila ng fire safety permit and then to follow yung inspection. Pero karamihan, ang ginagawa po nila is nag-i-issue muna sila ng inspection letter kasi pupunta sila sa office nyo and then inspect nila yung office nyo, magre-recommend sila like kailangan nyo ng fire extinguisher. Minsan may nire-recommend din silang supplier ng fire extinguisher. Depende dun sa fire station ng city nyo. So, i-comply nyo lang yun para may issuehan kayo ng fire safety permit.
And number 4 is mag-apply ng other permits or submit other requirements na they are requiring sa nature ng business mo. Like for example, kung travel agency and then malaking travel agency kayo, kailangan yung maging DOT accredited. So, kailangan nila nung copy nung permit mo ng DOT accreditation. And kung mga sa bigasan naman, kailangan ng para may permit din sa NFA. So, yun yung mga other permits na nire-required nila. And yung other permits na to, it will depend sa nature ng business mo, kung ano yung other permits na kailangan sa business mo. And also, kung nagre-rent po kayo, kailangan ng notarized copy ng contract of lease nyo. So, isa yun sa mga other requirements. And once na-complete nyo na yung mga requirements and yung mga permits na kailangan like fire permit and sanitary permit, so babalik lang kayo sa business licensing office, ipapasa nyo na yung mga requirements nyo, and then magbabayad na kayo ng mga fees na kailangan. So, kinumputan na nila kayo kung magkano yung babayaran nyo. So, once na-settle nyo na yung payment na yun, saka po nila kayo i-issuehan ng business permit or mayor's permit. And nag-i-issue din sila ng business plate. So, once may business permit na kayo or mayor's permit, proceed na tayo sa step 4, BIR registration. So, lahat po na may business permit or mayor's permit ay required na mag-register sa BIR. So, isa sa mga requirements sa BIR registration is yung business permit. So, talagang mas maganda unahin talaga yung pag-apply ng business permit or mayor's permit. So, bigyan ko lang kayo ng overview kung paano ba yung process dito sa BIR registration. So, punta lang kayo sa BIR office kung saan nasasakupan yung business nyo, kung anong RDO, yung city or barangay nyo nakasakop or saang BIR office. So, punta lang kayo dun, sabihin nyo magre-register kayo for business, and then yun, bibigyan nila kayo ng list of requirements and application form. So, fill upan nyo lang yung application form and then kompletuhin nyo lang yung list of requirements. By the way, kung ano yung TIN number ng business owner or yung owner ng business, yun din po yung TIN number na gagamitin sa BIR business registration. So, once na-complete nyo na yung requirements, by the way, kakailanganin din pala ng columnar dito. So, i-inform naman nila kayo kung anong columnar yung kailangan kasi dun kayo magre-records ng mga transactions nyo. So, once na-complete nyo na yung requirements, i-issuehan nila kayo ng certificate of registration and i-issuehan din nila kayo ng official receipt. So, yun yung gagamitin nyo. And meron po dun yung certificate of registration. Kailangan i-post yun dun sa office nyo. And meron din yung as for receipt na parang banner nila. Kailangan nyo rin yung i-post or i-display sa office nyo. By the way, kung nag-aalala kayo na hindi kayo marunong fill up ng journal or mag-issue ng OR, huwag kayo mag-alala, may pa-seminar naman si BIR kung paano ba yun fill upan, paano ba mag-record sa journal, or paano ba mag-issue ng OR. Tuturuan naman nila kayo. Kung hindi nyo talaga kaya, pwede kayong mag-avail ng service ng mga accounting firm, pwede nila kayong i-guide, or pwedeng sila din yung gumawa, depende sa agreement nyo. And may mga report din kasi tayong kailangang ipasa kay BIR every quarter and yearly, depende sa nature ng business nyo. Makikita nyo yun sa certificate of registration nyo kung ano yung mga kailangan yung report na ipasa kay BIR. Kung nahihirapan kayo sa mga report na to, pwede kayong mag-avail ng service ng accounting firm. Pero sa BIR office, may mga nag-a-assist po dun para mag-fill up ng form. So, for example, kailangan nyo magpasa ng quarterly percentage tax. Punta lang kayo sa BIR office and then sabihin nyo kailangan nyo ng quarterly percentage tax. Fill upan na nila yun. Sabihin nyo lang yung details nyo, yung TIN number nyo, kung magkano yung dineclare yung amount. Sila na mag-fill up nun and then ipapaprint nyo lang, pupunta kayo sa bangko, babayaran nyo sa bangko, or pwede rin via GCash magbayad. So, once nakapag-register na kayo sa BIR and na-issuehan na kayo ng certificate of registration, nabigyan na kayo ng official receipt, and natatakan na yung journals nyo, ang step 5, isa to sa mga importante and marami ang nakakalimot at hindi gumagawa dito ng mga businesses. So, kailangan natin i-register yung mga business natin sa SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. Punta lang kayo sa office nila, inquire lang kayo, sabihin nyo, magre-register kayo ng business. Kasi pag hindi nyo na-register to and then 5 years na kayo nag-ooperate and may mga employees kayo, pag in-audit kayo ni SS tsaka ni Pag-ibig, kailangan yung bayaran lahat ng 5 years na contribution ng empleyado nyo. So, importante sa una pa lang dapat ma-register nyo.
Kahit isa lang yung employee nyo, kailangan nyo pa rin i-register sa SS Pag-ibig at PhilHealth yung business nyo. And mag-remit pa rin kayo on time ng mga SS contribution, Pag-ibig, PhilHealth contribution para hindi kayo mag-penalty. Huwag nyo na pong hintayin na after 3 to 5 years ay ma-audit pa kayo ni SSS or ni Pag-ibig kasi papabayaran nila sa inyo lahat ng contribution ng naging empleyado nyo simula nung nag-start yung business nyo plus may penalty pa. So, mas malaki na yung babayaran. So, make sure ma-register nyo yung business nyo sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, and mag-remit kayo ng contribution ng mga employee nyo on time para di kayo magka-problem. Before we end this video, gusto ko lang i-promote ang aking small business, RMT Travel and Tours. Kung may mga booking needs kayo like tickets and tours, message nyo lang po ang aming Facebook page and mag-inquire lang kayo dyan ng inyong mga tickets and tours para ma-assist po namin kayo. Thank you in advance po. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And kung may any suggestions or corrections or other info po kayo, comment down below lang po para rin matuto tayo and makita rin ng mga other viewers natin. And kung may mga other inquiries po kayo, pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And don't forget to follow din po ang aking Facebook page, Miss Marge Vlogs, for more helpful videos na aking i-upload. And don't forget din po na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs, for more helpful videos na aking i-upload. And tulungan niyo po ako ma-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share tayo ng cash blessing sa ating mga subscribers. Thank you so much for watching po. See you on my next videos. Bye-bye!